Hello, Cancer. Ito na yung reading mo sa susunod na 15 days. Check natin ano yung mga ganap. Thank you so much for dropping by para manood po ng readings ko. Bago man po kayo dito or matagal na, don't forget to subscribe, like, follow. Patap na rin po yung bell icon. Thank you po dun sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan kung gusto nyo akong suporta. At pati rin po yung mga nagjo-join na membership, nag-avail ng subscription, nagpapadala ng stars at super thanks. Private reading, check nyo na lang yung nakasulat sa description papunta sa verified official page ko. Purple tin, may blue check po yun sa kanan. Okay, di ko nakikita yung aking camera. Beginning a new cycle, tapos a new start is coming. Maliwanag yung energy dito ng magsisimula ka na naman this next 15 days kung ano man yung bagong cycle, chapter paparating sa'yo. Meron kang sisimulan na bago. Okay, mag-ingat ka. Meron kang snake dyan, kalaban, clouds. Tayo ng mga cards para sa kaperahan, career. Pwedeng mag-resonate ito sa iba, pero hindi sa lahat for sure kasi lang to. Collective reading. Kung hindi kayo nakaka-relate, huwag nyo na lang ipilit kasi hindi naman talaga to sukat sa energies ninyo, hindi naman to private reading. Hindi ko rin po controlled kung past, present, or future energies po yung nasa sagap ng cards para sa inyo. Okay. Six. May Scorpio energy, Aquarius, Pisces, Sagittarius. Okay. May new chapter talaga para sa'yo. Kasi ayan lumilitaw dito sa love life mo, tsaka sa overall energy mo. Beginning a new cycle, a new start is coming. Tapos sa love life mo, new chapter din. Pwedeng iba magsisimula kayo uli pagdating sa relationship. Kumbaga merong pagbabalikan, rekindling, pag-aayos. Yung tipong magsisimula kayo uli ng person mo. Yung iba, this is the start of a new cycle. Kung ano man itong balak mong simulan. It could be related sa career mo. It could be ibang bagay din na balak mong simulan. Halimbawa, starting fitness plan or lifestyle change or career or business. Yan. Basta meron ditong something na magsisimula uli or it could be a new contract or it could be a new hobby, no? So mag-ingat ka kasi may snake.
Snake, ito ay ano eh, betrayal eh. Basta parang sinasabi dito, wag ka daw masyadong maging over-indulgent. Oo, kasi meron ditong something sa snake mo na mag-over-indulge ka eh. You have the tendency na hindi mo makontrol yung sarili mo, no? Sobra-sobra. Ito, parang to eh, trap or itcha-charm ka nito kung person to. Basta may temptation. May temptation, merong patibong, pwedeng merong ang tawag dito, yung pakakagatin ka. Yun. Parang pakakagatin ka. Ikaw naman, parang maiengganyo ka naman dito or maaakit ka. Pwede rin kalaban to. Pwedeng alam mo yun. Pwedeng binibrainwash ka or sinisiraan ka. Clouds is, pagiging uncertain eh. It could be na may mga temporary confusion. Yung mga situations wherein parang nangangapa ka, hindi ka sigurado ano yung pupuntahan ng mga bagay na yan. Okay? This is a situation lacking clarity. Pero ito ay temporary lang. Siguro it could be anything na mangyayari na hindi naman magtatagal. Kumbaga, huhupa, lilipas din yan. Okay. Meron something na hidden kasi dito sa clouds na pa lang eh, soon to be discovered or revealed sa susunod na 15 days. Okay. Sa career mo, merong performance evaluation dito. So, hindi ko alam if this is may kinalaman ba to sa job application? Or meron ba tong kinalaman sa kung mare-retain ka dyan sa pinapasukan mo sa company ninyo or kung mapopromote ka? O, ayan o. Parang kanila eh, kinikilatis. O baka appraisal to. For some of you, pwedeng appraisal, promotion. Or may kinalaman ito sa job application kung nag-a-apply kayo. Kung baga, parang ini-evaluate nila sino yung mga mariretain sa hindi mariretain. Pwedeng may ganun. Home-based. Pwedeng iba sa inyo. Ito na yung opportunity ninyo na makapag-work at home kayo. Oo. Or it could be na pag-iiba ng environment ng place. It could be na matatransfer ka sa ibang sa ibang office or sa ibang division or sa ibang branch na pinapasukan mo. Or pwedeng meron lang talagang magkakaroon ng parang pagbabago dyan sa environment ninyo dyan sa office, no? O kung saan ka man pumapasok. Pwedeng may mga changes. Okay. May iba kasi yung kapaligiran mo, may iba yung sistema or may iba yung mga makakasama mo dyan. Basta merong pagbabago when it comes to work. So love life mo naman, okay, yung iba dito pagpasok sa pagpapamilya. Kasi madadagdagan yung responsibilities ninyo. At saka parang nagsisimula kayo as a family. So, whether ngayon pa lang kayo mag-aasawa, magpapamilya, or pwede rin namang dati na kayong mag-asawa, pero
Hindi ko alam kung nagkaroon kayo ng problem. At ngayon parang, ito ay energy ng mabubuo uli kung naging broken family man kayo. So, this is an indication na magsisimula kayo uling mag-asawa or as a family. O kung dati kayong dalawa lang, pwede yung iba dito, magkakaanak na kayo. O, settling down para sa mga hindi pa nagpapakasal. O pwede ngayon pa lang kayo magsasama, magsisimula pa lang kayo as mag-asawa and eventually, magkakaanak. Okay? Or pwede yung iba, may anak na kayo, nauna na yun. Tapos, ngayon pa lang kayo magsasama or ngayon pa lang ikakasal, pero nauna na yung baby. Okay? So, inseparable. Our love is always there despite the distance. So, pwedeng iba LDR. O baka marireunite na kayo as a family kung halimbawa OFW man, nagkalayo man kayo. O, ayan eh. Or pwedeng may bakasyon kung yung jowa ninyo, asawa ninyo, umuwi-uwi para magbakasyon kasi nagtatrabaho siya abroad. Oh, love is always there naman daw. Whether, ayan, mag-asawa man kayo nito, magjowa, LDR. No, hindi kayo, kumbaga, hindi issue sa inyo yung, yung pagiging magkalayo ninyo sa isa't isa. Hindi naman kumukupas, hindi naman nagbabago yung feeling sa isa't isa. Nandyan pa rin yung love. Okay? Nine of Coins. Okay, may malapit ng makumpleto rito with the 9 of Coins. Aanihin mo na yan. Ayan, ito na yung rewards of your labor, sabi dito. Okay, may abundance na paparating sa inyo. Enough na kaperahan, mga pangangailangan. Something dito na iha-harvest mo na eh. Yung mga rewards, no? With the 9 of Coins. Okay, meron some kind of confrontation dito with the Queen of Swords. Oo, baka meron kang tao na kukumprontahin, dediretsahin mo na, kakausapin mo. Or meron ka na ika-cut off dito. Okay? It could be a situation na tatapusin mo na. Or a person na dediretsahin mo na. O, kumbaga, kung may manliligaw ka, babaste din mo na, tatapanin kung talagang ayaw mo or gusto mo. Diba? Tatapatin mo na kasi, sasabihin mo na talaga, ano ba talaga yung, ano ba talaga yung real score. Ito yung lakas ng loob na harapin mo kung ano man itong sitwasyon na to, tao na to, no? This is, making a decision and pagiging brave na harapin kung ano yung nasa harap mo dyan or kung ano yung issue or matter na kailangan mong kaharapin. Meron kasing maturity dito, meron something na magmamatured na tao man yan or bagay, no? Kumbaga, meron ditong magkakaroon na ng outcome, final decision, closure, no, agreement. The moon is pagiging, obscured. So, lumitaw yung clouds dito kanina. Parang related sila, no? Kumbaga, ambiguous. Parang hindi ganun ka-clear yung sitwasyon na kakaharapin mo dito, Cancer. It could be, misleading. It could be na there is something that is being hidden. No? Basta merong situation lacking clarity. Yun naman nasisense ko kanina pa sa clouds It could be na unsure ka dito sa bagay na kakaharapin mo. Magkakaroon ka ng period ng confusion. Or it could be fears, insecurities din with the moon card. Could be your
kumbaga, hindi ka makapag-rely ngayon sa sarili mo kasi clouded yung iyong judgment or magulo yung emotions mo, no? Ayan, meron something dito na unstable with your pag-iisip at saka yung emotions. So, pwedeng ang implications niyan, unreliable yung mga sasabihin mo or hindi ka maka-function na maayos kasi hindi ka makapag-isip clearly, hindi ka makapag-decide, no? Okay. Or meron something na mag-unravel with the moon card. Could be na meron kang madidiscover. Something na magi-emerge with the moon card. 8 of Wands is about, this is reversed nga pala. So, merong pag-i-slow down dito. Kumbaga, nawala yung momentum or merong blockage, no? Pwedeng meron something dito na mapuput on hold, tigil muna, pansamantala. There could be delays. No? So, yan, whether meron kang mga gagawin or may travel ka, meron ditong parang mapuput on hold muna kung ano man itong mga pinaplano mong gawin. Okay? May pagbagal doon sa progress or doon sa situation. Instead na parang magawa na parang may postponement. With the 6 of Cups, you could receive something. Para sa akin, this is an offer. So, pwedeng iba sa inyo merong romantic offer or opportunity sa career ninyo. Or pwede kayong may marireceive nga kung ano man itong matatanggap ninyo. Kung person to, napaparating sa buhay mo, pwedeng this is your soulmate, pwedeng Scorpio energy. Or maybe may magpaparamdam sa'yo, sasabihin na namimiss ka niya. Kasi ito yung card ng nostalgia eh. Yung tipong parang may mga nire-reminisce, binabalik-balikan. Okay? O baka meron ka lang mga naaalala from the past, from childhood. Okay? Or past person mo, hindi ko alam. Mga memories ninyo, nagpa-flashback. There is something na parang magpapa-remind sa'yo eh. It could be anything na pwedeng makapagpa-remind sa'yo tapos parang mananariwa, manunumbalik ka na naman doon sa nostalgia mo na yun. 10 of Cups, reversed. Pwedeng iba dito, nagkakaproblema kayo sa bahay or sa ibang family members. O pwedeng may mga dito, tampuhan, pagtatalo within the family. Or yung feeling na parang hindi ganun ka-okay ngayon pagdating sa pamilya ninyo in terms ng overall, pwedeng sa kabuhayan ninyo. Kasi parang hindi ganun ka-secured yung energy dito eh. Okay. Pwedeng kulang sa kooperasyon or kulang sa communication. Baka dati magkakasama kayo sa bahay as a family, tapos eventually iba nagtrabaho na sa ibang lugar, nagkapamilya na. Pwedeng parang hindi na, alam mo yun, regular na nagkikita-kita, hindi na magkakasama, kulang-kulang na kayo. Siguro every Christmas na lang or kapag may importanteng okasyon. Pwedeng ganun. Okay? Kumbaga parang nagkakaroon ng disconnection within the family. Ten of Coins is something about legacy, something about family ulit. It could be yung mga pamana or concerns sa mga lupa, yung mga pamana sa inyo.
family business, o may kinalaman to sa ano, sa kabuhayan ng family. Or it could be building a foundation. Kasi nga, pwede nga pagbibuild ng pamilya to kung mag-aasawa ka pa lang o magbibuild pa lang kayo ng pamilya, magkakaanak pa lang eh. Magpapamilya pa lang eh. O pwedeng ito eh, kumbaga, nag-iipon ka na ng pera kung magpapakasal ka or kung maggagawa na kayo ng baby. May mga, kumbaga, may savings na, pinaplano na yung future, napapagawa na ng bahay, or yung may mga insurances, no? Mga ganun. Okay. So, yan yung mga na-pick up kong energies dito sa iyong next 15 days. Thank you so much for watching, Cancer. Love you all, babush.